Agatha's POV. Nakanguso ko habang buhat ang backpack ko. Ay bakong gamit nasa kotse na ni Ate Donna. Pababa na kasi kami mula sa hagdan at nakasad sa akin si Drake na siya pang tumulong para maayos ang gamit ko. Agad akong humarap sa kanya. Hindi ko tinitinan ang dinadaanan ko. I want to see his face lalo bago ako umalis. Love? Nakanguso kong tawag sa kanya. Alam ko kababati lang namin pero eto ko ngayon. Sasama ka kay Ate Donna dahil miss na daw ako nila mommy at daddy. Ayoko naman talagang sumama at pumayag pero wala akong magawa. Sa klase ng tingin sa akin ni ate. Hindi kasi bumibisita sila mom and dad dito sa bahay namin ni Drake dahil nga sa kalagayan ni daddy. Hindi to pa pwedeng mapagod o may gawin man lamang talaga ditong nahihilot mabilis na wawala ng malay. What's your step, love? At baka magkamali ka dyan ng apak. Madulas ka pa. Alala ni Drake na sabi sa akin. Bago agad lumapit sa akin para lalayan ako. Tinitingnan ko naman ang dinadaanan ko, love eh. Nakanguso kong sabi dito. Umaling naman agad to sa akin bago ko halikan. Sa aking ilong bago sa aking balikat. Bahagya pang dumalas ang kamay nito papunta sa tiyan ko. Nalata ng umbok. Hinaplos nito. Nagulat ako na agad na umupo sa isang hagdan habang patuloy pa rin hinahaplos ang tiyan ko. Buddy, please huwag mong pahirapan si mommy mo ha. Wala si daddy sa tabi ng mommy mo para comfort siya kapag may masakit sa kanya. Watch your step, love ha, at baka magkamali ka dyan ng apak. Madulas ka pa. Bago agad lumapit sa akin para lalayan ako. Tinitignan ko naman ang dinadaanan ko, love eh. Nakanguso kong sabi dito. Umaling agad to sa akin bago ko likan sa aking ilong, bago sa aking balikat. Bagya pang dumalas ang kamay nito papunta sa tiyan kong halata ng umbok. Hinaplos nito. Nagulat ako na agad na umpo sa isang hagdan habang patuloy pa rin hinapos ang tiyan ko. Buddy, please, huwag mong pahirapan si mommy mo, ha? Sa nakikita ko ngayon, alam kong nagsisisi si Drake sa ginawa niya sa akin. Kahit isang linggo lang na hindi ko siya kasama, natatakot na ako maliw sa kanya. Pero nung magagawa ko, kahit anong tanggi kong ayaw sumama, hindi naman po pwede dahil kailangan ko rin tignan sila mommy. Lalo na si daddy, hindi pa rin mabuti-buti ang kalagayan. Oh siya, stop that drama. Let's go, sis. Our parents are waiting for us. Ani Ate Donna, kaya agad akong tumango. Tumingin ako kay Drake na agaran ding tumayo at inalalayan akong bumaba ng hagdan. Nasa tapat kami ng bahay at pasakay na sa kotse ni Ate Donna. Sumula pa ako kay Drake, agad akong lumapit at tinilikan to sa kanyang labi. Agaran to humawak sa aking batok. Ako na ang pumutol sa malalim na halik dahil panigurado na bakasan pa tumapunta. Love, huwag ka mag-uwi ulit ng babae dito sa bahay ha. At saka kumain sa tamang oras. Huwag masyado magpagod. Wala ako bantayan at palalahanan ka. Please take care of yourself, love, for me. Ani ko dito habang haplos ang kanyang mukha. Pumikit naman si Drake bago ko halikan sa aking labi pero smack lang at sa aking balikat. Yup, ikaw rin, love. Ani to kaya tumango ako. Tumingin ako kay Kuya Mateo, Brian at Choi na kasama pa rin pala namin. Hindi ko man lang napansin kanina. Pansin ko rin ang tingin ni Kuya Brian kay Ate Donna pero inirapan lang to ni ate. Agad na ako sumakay sa kotse bago ko sumulip muli kay Drake na nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya at agad na nagbabay. Ngumiti naman to sa akin. Ginawa din ito ang ginawa ko kanina. Pinaandar ni Ate Donna ang kotse habang di tumitingin kay Kuya Brian. Nakita ko rin ang pagsimangot ito kaya napailing na lamang ako hanggang sa makaalis na kami. Ate, bakit di mo pinapansin si Kuya Brian? Tanong ko kay ate. Tabingin naman ito sa akin sa rearview mirror at bumuga ng hangin. May kasalanan kasi siya dahil hindi niya sinabi sa akin ang nangyari sa inyo ni Drake. So bilang parusa hindi ko siya pinapansin. But don't worry, I text him mamaya pag uwi natin. Nakangiti nitong ani sa akin kaya bahagya akong tumango. You can sleep muna sis. Gigising na lang kita pagdating natin sa bahay. Ari to sa akin kaya agad akong tumango at pinikit ang mga mata. I tried but I missed Drake. Huy sis, wake up. Andito na tayo. Panggigising sa akin ni Ate Donna. Dahan-dahan ko namang iminulat ang mata ko at nangiyang tumingin sa kanya. Malay ko bang may laway ako, diba? Agad ako bumaba mula sa kotse habang hawak ang backpack kung wala namang laman. Nagdala ka pa ng backpack, wala namang laman. Natatawang ani Ate Donna sa akin. Agad naman akong sumimangot. Trip ko lang ate. Nakanguso kong sabi. Umiling naman ito sa akin. Sige na, pasok ka na sa loob at baka mahamugan ka pa. Malaman pa yun ni Drake na hindi kita inaalagaan. Pagalitan pa ako.
Anito kaya't natawa ako. Bago mabilis na naglakad papasok ng mansyon. Agad kong binuksan ng pinto at dahan-dahang pumasok pero agaran ding natigil ang paglalakad ko. Namabungaran sila mommy at daddy na naghahalikan pa. Hello, ang tanda na nila pero kumakalig. Sa isa't isa wagas. Mommy, daddy, tawag ko sa kanilang dalawa. Agad naman silang lumayo sa isa't isa at kaming ngumiti sa akin si mommy. Iha, you're here na. Nakangiting ani mommy sa akin kaya ngumiti naman ako at agad yumakap sa kanya. My princess is here. Nice to see you again, baby. Nakangiting ani daddy habang inilapit ito ang wheelchair niya. Agad naman akong yumakap sa kanya at tinalikan to sa kanyang noo. I miss you, mom and dad. Naiiyak kong sabi sa kanila. Napatingin ako kay mommy na makitang nakatingin to sa aking tiyan. Agad naman akong umiti sa kanya at tumango. Hindi ko maiwasang tumulang luha ko doon sa nakikita kong saya sa mata nila ni dad. My God, you see that, hon? Your daughter is pregnant. May apo na tayo. Nakangiting ani mommy. Yeah, honey, I see. Nakangiti ring wika ni dad. We need to celebrate, hon. Nakangiting ani mommy kay daddy. Agad naman tumango si daddy. Sa public resort tayo. Ano sa tingin mo, Donna? Tanong ni mommy kay ate na hindi ko alam na nasa likdo ko lang pala. Bakas din dito ang saya. Oo ba, mommy? Sa public resort tayo. Nakangiti din sa amin ito kaya't natawa ko. Pero agad din ako napatigil na maisip si daddy. Mom and ate, but how about dad? Di ba bawal siyang napagod? Nag-aalala akong tanong sa kanila. Agad naman ngumiti si dad at mom. Don't worry about me, princess. Dahil isasama ko ang doktor natin para oras-oras mamonitor ang lagay ko. Anito kaya't napahinga ako ng maayos bago ngumiti sa kanila. I am excited. Let's go, sis. We need to prepare our clothes. I have extra bikini doon. Masayang sigaw ni ate habang hila ko. Natatawa naman akong umiling kay Donna. Hey, Donna. No wearing two-piece and bikini. Be careful naman sa pagitan ng kapatid mo at buntis yan. Pagalit na sabi ni dad. Bahagyang tumigil si ate Donna at tumarap kay daddy habang hawak ito ang kamay ko. Si dad super KJ. Ano po isusuot namin? Jacket at pajama kapag maliligo. Beach kayong pupuntahan natin eh. Iling na sabi ni ate. Ayaan mo na mga anak mo, Han. Dalaga na sila at baka buntis na rin ang isa. Ani mommy dito. Tapabuga ang hangin si daddy. Okay, fine. But not super revealing, ha? Paalala nito na siyang kinangiti ni ate Donna nang malawak. Agad ako nitong hinila papunta sa kwarto ko at tinulungan ako nitong magligpit ng gamit at dadalhin ko. Hindi pa ako nakapag-text kay Drake. Siguro mamaya na lang kapag nasa resort na kami. Nakatanaw ako sa dagat habang dinadamdam ang masarap na simoy ng hangin. Kakarating lang namin dito pero dito agad ako dumiretso dahil sa ganda ng tanawin. Parang inaakit ako at marami ring taong naliligo dahil talagang dinadayo ang resort na ito. I'm wearing a dress sa pinaloob ko ang two-piece. Bagay ako napapitlag mula sa pagkakatayo nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad ko tong sinagot habang nakatanaw sa dagat. Love! Tawag sa akin ni Drake mula sa kabilang linya. Where are you? Nasa bahay ka na ni mommy and dad? Tanong ito sa akin. Oo nga pala. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya nandito kami sa resort. Dumating kami kanina doon, love. Sagot ko dito. Bagya naman tumahimik ang kabilang linya. Pero rinig ko pa rin ang boses nila Kuya Brian and Mateo. Siguro magkakasama sila. What do you mean, Don Love? Pero nung nalaman ni mommy, nabuntis ako. Malamang sa malamang, nakakunot na naman ang noon nito. Dumating kami kanina, Don Love. Pero naisipan nito mag-celebrate dito sa public resort. Sabi ko dito. Natahimik naman ito. Wait me there. I'm coming with the 3 gagos, he said. Napasingap naman ako. 3 gagos, so it means sila Kuya Brian, Mateo, Choi, ang tinutukoy niya. Okay, love. Please be careful kapag magdadrive ka, ha? Paalala ko pa dito. Yes, love. Bye, he said. At agad ko na nga rin pinatay ang tawag. Napabuga ako ng hangin at naglakad na papasok sa okupado naming suite. Malawak ito at kasyang 10 tao pero iba-iba ang kwarto. Masaya kami nagtatampisaw sa tubig ni ate Donna. She's wearing a two-piece na talagang bakat na bakat sa kanya. Litaw din ang kaputian at perpektong katawan niya and I'm wearing a two-piece din pero black ang kulay. Di gaya kay ate Donna na maroon ang kulay ng kanya. Maganda naman ang katawan ko kahit malaki ng baby bump ko. Litaw din ang kaputian ko, kaya hindi ako maiyang magsuot ng ganito. Sis, can you see that? Nakatingin silang lahat sa atin.
Nakangiting ani Ate Donna. Bagya din akong tumingin sa tinuturo niya na makitang nagkakapuhang grupo ng mga lalaki na talagang makikitang nakatingin sa amin. Pare-pareho pa silang half naked at naka-beach short lang sila. Kitang malapandesal na ng katawan, kaya hindi ko maiwasang mapanunok. Pero napangiti din na maalalang walang-wala sila sa love ko. Sa nag-iisang Drake ko. Agad akong bumalik sa paglangoy-langoy kahit mababaw lamang. Dalayo akong pumunta sa malalim na parte dahil di naman ako marunong lumangoy. Agad na napakulot ang noo ko na makitang lahat ng babae nakatingin sa iisang direksyon. Maririnig mo rin ang tilian ng iba, kaya dahan-dahan akong tumayo at tumingin din sa tinitignan nila. Kaso nga lang di ko makita dahil ang dami nila. Shit, ang gagwapo nila. Tili ng isang babae. My God! Kung ganyan lang kagwapong asawa ko, panigurado, itatali ko na lang sa kama magdamag. Ani naman ang isa. I wanna make love with him. That guy with his black tuxedo? Nakangising ani ng babae. Hanggang sa unti-unti lumawak ang daan na parang pinasadyang padaan ang kung sino mang tinitilian nila. Pero agad napalaki ang mata ko na mapagsino sila. My love, my Drake is here. Nakatoksido pa ito habang naglalakad palapit sa gawi ko. And that is color black tuxedo, so it means siya ang sinasabi ng isang babae kanina. Napakalandi. Make love pang nalalaman, lawlaw naman. Pati si Ate Donna napapamura na din dahil sa dilim ng tingin ni Kuya Brian sa kanya. Agad ko ring binalik ang tingin ko kay Drake na sobrang dilim na ng aura. Lagot? Mukhang na malalagot pa ako nito ah. Love! Tawag ko sa kanya na makalapit ito sa akin. Di ko maiwasang kabahan sa itsura nitong manununtok na ng tao. Nakaigting ang panga nitong nakatingin sa akin habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Why are you wearing the two-piece, ha? Madiin at galit ni Drake na sabi sa akin. Napakagat naman ako na ibabang labi dahil hindi ako makahanap ng magandang dahilan. Ano kasi? Nagkakamot bato kong sabi. Napapikit pa ako at dahan-dahang minulat ang isa kong mata para lang makita siya. Answer me, woman. Why are you wearing that piece of clothes, ha? Hindi mo ba alam na maraming lalaki nakatingin sa'yo ngayon, ha? Galit ni Drake na sabi. Napasimangang naman ako at agad hinawakan na nakakuyom nitong kamao at agarang hinalikan para iwas galit. Love naman, huwag ka na magalit, please. Sorry na. Nakanguso kong sabi habang hinahalik-halikan ng Adam's apple nito na nagtataas baba. Paano ba ako hindi magagalit, love? Kung ganyan ang suot mo, baka nakakalimutan mong may asawa ka at buntis pa, tapos magsusuot ka ng ganyan? Hindi mo ba alam na gusto ko nang pumatay ng tao doon sa klase ng tingin sa'yo na mga lalaki dito, ha? Gusto mo bang mabahida ng dugo ang mga kamay ko? Galit nitong tanong sa akin. Agad naman akong umiling at naluluhan na nakatingin sa kanya. Ayoko, love. Ikbi kong sabi habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Tila lumambot naman ang ekspresyon ni Drake na makitang umiiyak ako. Agad ako nitong hinalikan sa aking labi. He did not bother na marami nakatingin sa amin at nakangapa. Shh! Stop crying, love. I'm sorry. Nag-aalala pa nitong sabi sa akin. Mabilis akong umiling. Love, ayoko nagagalit ka sa akin. I am sorry I'm not wearing two-piece anymore. But please don't be angry at me. It hurts me. Gikbi kong sabi sa kanya. Agad naman tong tumango sa akin at tinilikan ako sa aking labi at sa aking balikan. Bahagya niya akong kinakagat pero hindi naman madiin. Okay, I'm sorry but please, stop crying. We need to go to your suite to change your clothes. But you need to use my coat to hide that skin of yours. He said. Agad naman akong tumango bago nito tanggalin ang coat nito at pinasuot sa akin. Bahagya naman ako napatigil sa pag-iyak. Thank you, love. Sinok-sinok kong sabi sa kanya. Ngumiti naman si Drake sa akin bago ko halikan sa aking labi. Nilibot muna nito ang tingin sa paligid bago sumama ang tingin sa grupo ng mga lalaking kanina'y tinitingnan namin Ate Donna at mabilis pinasuot sa akin ang coat niya na nabukang dress ko na nga sa laki. And speaking of Ate Donna, agad kong inilibot ang tingin. Pero agad ako napatingin kay Love nang hawakan nitong aking panga at barahang pinarap sa kanya. Don't worry about your sister. She's with Brian. And about the two idiots, I don't know where they are. Baka nang bababae na naman. Anito sa akin, kaya natawa ko. I love you, love. I said with a big smile plastered on my lips. He smiled back. I love you more, love. At agad akong hinalikan. Mabilis ako nitong pinangko at naglakad papuntang suite namin. Nadaanan pa namin sila mommy and daddy na masaya nag-uusap. Agad naman nag-thumbs up si mommy. Go, Drake. Gawin mong kambal ang apo ko, ha? She shout kaya nahihiya ako yumuko. Ano ba naman tong mommy ko? Don't worry, mommy.
Kahit gawin ko pang triplets, natatawa pa ni Drake na sigaw na agad namang kinatawa ni Mommy. Napailing na lang ako at isa pa to. Sinabayan pa si Mommy but what he said kanina? He said na gawing triplets? Makakaya ko kaya yun? Bahala ka nga. Basta may dilig ulit ang pepay ko. Pagbukas pa lang namin ng pinto, agad na ako ni Drake hinalikan sa aking labi na animoy sabik na sabik sa akin. Magiliw ko naman itong tinugunan at agaran na kinawit ang dalawa kong braso sa kanyang batok. Marahan niya akong hinahalikan na animoy, wala nang bukas. Ang labi mo, love, lasang vanilla. Nakangisi nitong sabi sa akin habang nakatingin sa aking labi. Ngumiti naman ako dito. Bago ako nito, maingat na nilapag sa kama. Love? I called him with my gentle voice. Agad itong tumingin sa akin at napakagat labi pa. Nakangisi akong bumukaka sa harap niya. Huwag kang bumukaka sa harap ko, love, at baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Tingnan natin baka hindi ka makalakad na 1 linggo. May himig na pagbubanta ni Drake na sabi sa akin. Sa takot ko'y dahan-dahan kong tiniklop ang 2 hita ko. Ayoko naman na hindi ako makalakad na 1 linggo nito. Napakagat labi pa ako habang nakatingin sa umbok niya. Halata na kasing mabuhay ito eh. Agad akong umiling hanggang sa nakatingin doon. Tila ayaw pang papigil ng dibdib ko dahil sa lakas ng kabog nito. Kawawa naman ang pepay ko kung ganon. Para na akong baldado kapag di ako nakalakad na 1 linggo. Alam mo bang kanina pa ako nagpipigil na galawin ka, love? Dahil sa klase ng suot mo pero eto ka ngayon. You seducing me? Kaya dapat panindigan mo dahil nabuhay ang kaibigan ko. Nakangisi ni Drake na sabi sa akin na siyang kinulong ko. Love, I called him with my shattering voice. Kinakabahan ako doon sa klase ng tingin nito sa akin. Literal na napalaki ang mata ko ng dahan-dahan na lumapit sa akin si Drake habang nakangisi. Bahagyan niya pang tinatanggal ang buton na sa suot niyang polo white. Napapanunok ako dahil unti-unti lumilitaw ang malapandesal niyang katawan. Pati ang tattoo niya ay nakikita ko rin. Kandalunok naman ako dahil parang pakiramdam ko'y basang-basa na ako. Now be ready. Dahil tototohanin kong gawing triplets yung nasa tiyan mo, love. Believe me. Nakangisi nitong ani sa akin. Umiling ako dahil doon. Muntik na ako mapatili ng agad itong hinilang 2 kong paa para makalapit lang ito sa akin. And now he's full naked of me. At natira na lang ay ang boxer nitong suot. Love, I call him. Ngumiti ito sa akin at agarang hinalikan ako nito sa aking leeg at tenga. Agaran nitong tinanggal ang coat na suot ko at agad ginilid ang tubi sa suot ko para lang mahaplos ang dibdib ko. Pigil ang ungol ko dahil baka marinig nila kaming may ginagawang milagro. Agad na nabaling ang tingin ko sa may pinto nang marinig ang pagbukas ng video okay. Napangisi naman na malapad si Drake. Better. Anito. Ako munang mauna bago ang baby natin. Ungot ulit nito habang sinususo ang dibdib ko. Napapapikit ako dahil sa sensasyong dala nito sa buong katawan ko. Habang isa nitong kamay malayang hinahaplos ang tiyan ko. Love, tawag ko dito. Umangat ang tingin nito sa akin at tinalikan ako sa aking labi na agad ko namang tinugunan. Are you ready? Laro nito sa akin na agad ko namang ikinatango. Inangkin ako ni Drake na puno ng pagmamahal. Love! Nangihina ako pang tawag sa kanya habang papikit-pikit pa. Dama ko rin kasi ang pagod. Nasa ibabaw ko pa rin ito at hinahalikan ako sa aking labi. Ngumiti naman ako sa kanya at agad na bumigit. Dama ko pa ang paghaplos ito sa aking tiyan. Dalian niyang lumabas, baby, dahil napapagod na si daddy and mommy para gawin kayo. Bulong Drake sa aking tiyan. Napangiti naman ako bago dahan-dahan akong lamunin ng kadiliman. Maghapon lang kaming nasa kama ni Drake, walang balak na lumabas. Nakayakap ako sa kanya habang siya naman ay nakasiksik sa aking leeg at mahinang hinahaplos ang aking tiyan. My baby is 3 months on my tummy. May 6 na buwan pa bago ko siya makita. Bago pa namin siya makita ni Drake. Baby, parang di ganito magbuntis ng 3 buwan. Parang malaki ito kumpara sa 3 months. Nagtataka ni Drake na tanong sa akin. Napabuga ako ng hangin dahil doon. Totoo naman eh, parang hindi 3 months ang tummy ko. Parang 5 months na akong tutuusin dahil nga sa laki nito. Baka siguro malaki si baby gaya ng daddy niya. Siguro malaki siya sa loob, love, kaya malaki ang tummy ko. Nakangiti kong ani. Napakunot noon naman ito sa akin bago bahagyang umiti. Siguro, pati na rin nga sa baba ay malaki, kaya malamang na malaki rin si baby. Nakangisin itong ani sa akin na siyang ikinatak ako. Ano bang sinasabi niyang malaki sa baba? Anong sinasabi mong malaki sa ibaba, love? I asked him with my confessed face.
He chuckled at napailing-iling pa. You did not know kung anong baba ang tinutukoy kong malaki? He asked me. Kaya agad akong umiling dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ang tinutukoy niyang malaki. Hindi, ano bang malaki kasi yun at nasa baba, ha? Takang tanong ko. Bahagya din akong bumangon, kaya agad na lumihis pababa ang kumot na nakatakip sa aking buong katawan. Nakahubad lang akong lalo at nagbibihis. Nakangisi pang lalo ito habang nakatingin sa aking dibdib, nalantad sa harapan niya. My body, he said, kaya't napakanot-noo ulit ako. My body? Pag-uulit ko. You said kanina hindi mo alam ang tinutukoy kong malaki sa baba. So I answered, love. Malaki ang body ko na paulit-ulit pumapasok sa'yo. Kaya paniguradong magmana sa akin ang baby natin dahil nga malaki. Nakangisi nitong Ani kaya agad akong namula. Walang hiya. Wala man ng prenot kahiyahiyang mo kong natuwa. Masyadong bulgar ang bibig. Muli naman dahan-dahan akong humiga ulit. Gusto ko matulog muna. Medyo pagod pa ako dahil sa magdamag naming exercise.